Sure. Parang mali yung ano, siguro sabi ng picture kasi bilang 16. Malamig yan. Saan? Malamig yan.
Isa rin din sa dahil sobrang mahaba. Hindi naman yung buga-buga. Kaya mo ba? Pasok mo na ba? Isa rin pasok. Mga kapatid, dandanan natin ating mga sarili para sa ating panambahan. Manalangin tayo ng tayo.
Ang ating call to worship ay nasa Psalm 134, yung buong kabanata ng Psalm 134. Halikayo, purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng lingkod ng Panginoon, na nakatayo sa gabi sa bahay ng Panginoon. Itaas ninyo ang inyong mga kamay sa dakong banal, at ang Panginoon ay papurihan. Pagpalaing kanawa ng Panginoon mula sa Sion, siyang gumawa ng langit at lupa. Mga minamahal sa ating Panginoon Kristo, ang ating saklolo ay nasa pangalan ni Jehovah na siyang may lalang ng langit at ng lupa. Ang biyaya, kahabagan at kapayapaan ng Diyos Ama at ni Kristo Jesus na ating Panginoon, kasama ng pagkilos ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Amen. Praising all creatures here below, praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Awitin natin ang Psalter 51, Witness Bearing and Grateful Praise. Ito ay versification ng Psalm 22. Ito sabi sa stanza 1, Amid the thronging worshippers, Jehovah will I bless. Before my brethren gathered there, His name will I confess. Come, praise Him, ye that fear the Lord, ye children of His grace. With reverent sound His glories forth, and bow before His face. Awitin natin ang lahat ng stanza, Psalter 51. Worshippers, Jehovah will I bless. Before my brethren gathered there, His name will I confess. Come, praise Ye that fear the Lord, ye children of His grace. With reverence sound His glories forth, and bow before His face. The burden of the sorrowful, the Lord will not despise. He has not turned from those that mourn. He hearkens to their cries. His goodness makes me join the throng, where saints His praise proclaim. And there will I fulfill my vows with those who fear His name. The humble soul and satisfies the meek, and they shall live and praise the Lord, who for His mercy sing. The ends of all the earth take thought, the nations seek the Lord. They worshiping the King of Kings, in earth and heaven adored.
Sumako tayo sa pagbabasa ng banal na kautusan ng Panginoon sa Exodo 20. Binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, "Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Pangalawa, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis, ng anumang nasa langit sa itaas, o na nasa lupa sa ibaba, o na nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanipugpuin, na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig, ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Pangatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi po walang sala ng Panginoon ang sino mang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Kaapat, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ng lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoong mong Diyos. Sa araw nito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw, ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. 5, galang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang iyong mga araw ay humaba sa lupaing binibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. 7, ika-6, huwag kang papatay. 7, huwag kang mangalunya. 8, huwag kang magnanakaw. 9, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. 10, huwag mo imbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mo imbutin ang asawa ng iyong kapwa, o ang kanyang aliping lalaki, o ang kanyang aliping babae, o ang kanyang baka, o ang kanyang asno, anumang bagay ng iyong kapwa. Ito ay buod na ibinigay sa atin ng Panginoong Kristo sa Mateo 22, na mayroong biyasa sa kautusan na nagtanong sa ating Panginoon, "Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan?" At sinabi sa kanya, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo." Ito ang dakila at unang utos. Ang pangalawa ay katulad nito, "Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Awitin natin ng Psalter 393. 393. National Prosperity. Ito ay versification ng Psalm 144. Awitin natin ang lahat ng stanzas ng Psalter 393. Whose daughters bear lyrics are like the cornerstones that grace the palace of the King, the palace of the King. Oh, happy land when God can fit the reach of all the increasing, and blessings multiply. When plenty all thy people share, and no invading foe is there, and no distress to cry, and no distress
whom the Lord with me protect, at the seas to be shown. Yes, surely is God people blessed by whom Jehovah is confessed to be their God alone, to be their God alone. Meron po mga ilang announcements. Ang ating fellowship sa Laguna ay kasama natin nananambahan sa ating first service at mamaya sa second service ay panonoorin nila yung pre-recorded sermon na merong full liturgy para gabayan sila sa kanilang panambahan mamaya. Dahil mamaya po ay preparatory natin sa ating Lord's Supper. Kaya hindi natin sila makakasabay mamaya sa pangalawang panambahan at meron silang sariling pre-recorded sermon. At sa linggo po, kung lolobin ng Panginoon ay ang ating Lord's Supper. At hinihikayat po ang lahat ng confessing member na dumalo at makilahok at makisama sa ating Lord's Supper sa darating na linggo kung lolobin ng Panginoon. Mamaya pong alas 3 ay ang regular council meeting ng ating konseho kung lolobin ng Panginoon. And then sa September 9 ay ang ating pagpapatuloy ng Canons of Dordrecht na Bible study natin. Alas 7 po ng gabi ng Sabado po yun, September 9. Manalangin tayo sa Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw na kagila-gilalas ang inyong pong mga katangian. Ikaw na nararapat sa lahat ng pagsamba at pagpupuri. Ikaw na nararapat na ibigin ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip. Ang lahat ng pagsunod ay dapat maiukol sa iyo. At sa inyo pong makapangyarihang pagkumpas ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa bilang ikaw ang hari ng mga hari ay mga sumusunod lamang sa inyo pong pagkumpas. At isa itong hiwaga sa amin, Panginoon, sapagkat nakikita namin ang lahat ng bagay na tila bagay umuusad ayon sa sarili nilang kalooban. Na ang araw-araw naming pamumuhay ay iniisip namin na ito ay nakasalalay lamang sa kung ano ang kagustuhan namin at kung ano ang nilalaman ng aming puso't isipan. Namamangha kami, Panginoon, na sa kabila ng aming pagtanggi sa inyo pong soberanong kalooban at ang pagtanggi ng iba pang mga nilalang dahil sa aming pagkahulog sa kasalanan ay nananatili pa ring matatag ang inyo pong kalooban sapagkat hindi ito nakasalalay sa kaninuman. Hindi nga ito nakasalalay sa paggalaw ng sanglilikha at ng kasaysayan. Isang kamanghamanghang bagay, Panginoon, na kami nalikas sa amin ang tanggihan ang inyo pong pagiging soberano at tanggihan ang inyo pong mabuting kalooban lagi. Pinagtagumpayan mo, O Diyos, ang aming pagmamatigas. Binigyan mo kami ng bagong puso, pusong laman na minamahal ka ng buong puso, isip at kaluluwa. At alam namin, Panginoon, na imposibleng mangyari sa amin ang bagay na ito malibang ang Espiritu Santo ang gumagawa para sa amin.
Di kahit nga ang pananalangin, O Diyos, ay imposible para sa amin sapagkat wala ito sa aming kalikasan. Kaya ang Espiritu Santo ang siyang nananalangin para sa amin. Hindi mo kami pinabayaan, Panginoon, bagamat kami ay likas na mga suwail sa inyong pong kalooban. Hindi mo kami pinabayaan sa aming mga kasalanan at kamatayan. Sa araw-araw ng aming buhay, pinapatunayan namin na hindi kami karapat-dapat sa inyong pong biyaya at kahabagan. Ngunit sa araw-araw din naming pamumuhay, pinatutunayan mo na ikaw ang tapat na Diyos na tunay na nangangalaga at nagpapanatili sa amin. Ikaw ang mabuting Diyos na sa amin ay laging sumasama sa bawat pagsubok, tukso, at sa bawat naming paghihirap. Sa kasaganaan man o sa kahirapan, ay nariyan ka lagi. Pinagkakaloob si Kristo bilang aming tunay na pagpapala at kayamanan. Hindi mo lamang kami iniligtas, kundi binubusog mo kami ng katawan ng Panginoong Kristo. Pinapalakas mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng alak ng buhay. Pinapasigla mo ang aming mga kaluluwa. Binibigyan mo kami ng kapayapaan na hindi maaarok ni numan. Binigyan mo kami ng kasiglahan sa aming mga puso na hanapin lagi ang inyong pong tahanan at ang pakikisama ng mga banal. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay mula sa iyong kamay. Dahil nalalaman mo, Panginoon, ang aming karupukan, nalalaman mo na kami ay galing lamang sa alabok at para kaming mga bulaklak sa parang na madali lamang nalalanta, para lamang kaming singaw ng aming buhay ay madaling nawawala. Ngunit alam mo, Panginoon, ang aming kahinaan. At ikaw na mabuting Diyos, ay marahan mo kaming pinapakitunguhan sapagkat kami ay mahalaga sa inyo pong paningin. Hindi dahil sa kami ay meron sariling kabanalan, katuwiran at karunungan, kaya kami naging katanggap-tanggap sa iyo o naging katanggap-tanggap man lamang na para kami ay inyo pong hawakan. Kami ay inyo pong pinapakitunguhan ng may buong biyaya at kahinhinan, alang-alang lamang kay Kristo, sapagkat kung gaano nyo minamahal ang inyong pong buktong na anak, ay ganon nyo rin binamahal ang kanyang maraming mga kapatid. Kung paano nyo minamahal ang ulo, ay ganon nyo rin minamahal ang kanyang katawan. Hindi nyo po mapaghihiwalay si Kristo at ang kanyang iglesia, sapagkat ang itinalaga nyo po, ang dalawang ito ay mapagsama sa pamagitan ng kanyang walang hanggang dugo. Sa pamagitan ng inyong pong paghihirang, pinagkaloob nyo ang inyong iglesia kay Kristo at sa takdang panahon siya ay nabayubay sa krus at nabubo ang kanyang dugo alang-alang sa mga hinirang na ito bilang isang katawan at sa pagkilos ng Espiritu Santo. Ang lahat ng mga pagpapalang dumadaloy sa kamatayan ng Panginoong Kristo ay inyo pong ipinagkakaloob sa amin. Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala at hinihiling namin ito ng may katiyakan na ipagkakaloob mo sa amin ang kapatawaran ng mga kasalanan bilang si Kristo ay namatay alang-alang sa amin upang kami ay magkaroon ng katuwiran. At inihiling namin, Panginoon, na kung paanong pinapatawad mo ang aming mga pagkakasala, ay bigyan mo rin po kami ng bagong kalooban na tatalikuran ng mga pagkakasalang ito, tatalikuran ng lahat ng karumihan, at taus-pusong maglilingkod sa iyo sa pagkilos na rin ng Espiritu Santo sa aming mga buhay. Patuloy kang mahabag sa amin, Panginoon, sapagkat sa pagbabasa namin ng inyo pong kautusan
At nang marinig namin ang inyong kautusan, ay naunawaan namin kung paano kaming nawaglit sa inyo pong mga kalooban, kung paano namin tinalikuran ito sa bawat araw, at kung paano kami lumalabag sa bawat kautosang ito. At kung titignan namin ang kautusan, Panginoon, wala kaming nakikitang pag-asa. Malibang ang kautosang ito ay dalhin kami sa pagkaunawa na ang lahat ng mga kautusan ay tinupad na ng Panginoong Kristo para sa aming katuwiran. Si Kristo lamang ang aming pag-asa, sapagkat ang kautusan, ang hinihingi ng kautusan ay kamatayan. Kaya wala kaming matatagpuang anumang buhay o katuwiran sa aming pagsunod sa kautusan, kundi ang mga pagsunod na ito ay kaloob lamang ng kaligtasan upang kami ay makapagpasalamat sa iyo. Panginoon, nagpapasalamat kami na muli, pagamat sa aming kaabalahan, ay idinako mo kami sa lugar na ito, sa aming panambahan, upang kami ay makapagpuri sa iyo at makapagpasalamat. Bagamat pare-pareho kaming hindi karapat-dapat upang magsama-sama at makiisa sa isang pananampalataya, ngunit ikaw ang nagbuklod sa amin sa kabila ng aming mga pagkakaiba-iba. At dalangin namin, O Diyos, ang mga elemento ng pananalangin, lalo na ang pangangaral, pag-aawitan at pagbibigay, at maging ang mga sakramento ay inyo pong kalugdan. Alalayan mo kami, Panginoon, sa mga elementong ito at maging katanggap-tanggap ito sa inyo pong harapan. Gabayan niyo po ang aming pastor na siyang mangangaral sa amin ngayon. Ikaw ang magsalita sa aming kalagitnaan at hindi ang aming pastor, kundi sa pamagitan niya ay marinig namin si Kristo na ipinapangaral sa amin ang salita ng buhay. At dalangin din namin, Panginoon, na sa kabila ng kapaguran at kaabalahan ng aming mga elder, bigyan mo sila, O Diyos, ng katapatan na maging mapagbantay sa pangangaral. Bigyan mo rin sila, O Diyos, ng kahinahunan sa pagdidisiplina sa aming mga kapatid at kung paano ipapaunawa sa amin ang aming mga pagkakasala nang hindi man lamang kami pinagmamalupitan, sapagkat ang Panginoong Kristo ang aming mabuting pastol at hindi niya kami hinahampas ng tungkod ng may kalupitan, kundi ang parehong tungkod na ito ang siyang dumidisiplina sa amin upang kami ay magkaroon ng banal na takot sa inyo at dalhin kami sa kabanalan ayon sa pagkilos ng Panginoong Kristo sa aming mga buhay. Gayon din, O Diyos, ang aming diakono na bagamat nag-iisa ay bigyan mo ng kalakasan upang bisitahin ang aming mga kapatid sa pananampalataya na alam naming totoong nangangailangan. Bigyan mo siya ng karunungan kung paanong maiibsan ang paghihirap ng aming mga kapatid at maging masikap siya sa pangongolekta ng mga kaloob ng aming benevolence fund upang sa gayon ay mapunan ang pangailangan ng aming mga kapatid. At naikiusap kami, Panginoon, na habang mababa ang aming collection sa benevolence, dalangin namin, O Diyos, na huwag mong pabayaan ang aming mga kapatid sa pananampalataya. Tugunin niyo, O Diyos, ang kanilang pangailangan at kaming lahat ay makiisa sa pananalangin upang aming mga kapatid na ito ay mapasan din namin ang kanilang mga bigatan sa isa't isa. Pagpalain niyo nawa, O Diyos, ang mga pamilya sa iglesyang ito, ang mga confessing member at ang mga nagdanais pa na maging confessing member. Ipaunawa mo sa kanila ang inyong salita, O Diyos, at tunay na magkaroon kami ng pakikiisa sa inyong salita at katotohanan upang magkaroon kami ng tunay na pakikisama bilang isang iglesia. Pagpalain niyo ang aming gawain sa Laguna at ang aming gawain dito sa Bulacan, maging ang aming mga kapatid sa Amerika at Singapore ay huwag niyong pabayaan, O Diyos, at alalahanin ang kanilang pangailangan, palakasin ang kanilang mga loob bilang paglaban sa anumang kasinungalingan na kumakalat sa iglesia at nagnanais na sirain
ang pakikisama ng mga banal at tanggalin kami mula sa aming pag-asa ng Ebanghelyo. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming dinadalangin at kaming lahat ay nakikiusap alang-alang lamang sa aming Panginoong Kristo na siyang nabayubay sa krus para sa amin. Sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Lord's Psalter 380. Psalter 380, Remembrance of Church Privileges. Ito ay versification ng Psalm 137. Ito ang sabi sa stanza 1. By Babel's riverside, we sat in tears, remembering Zion's pride in former years, while on the weeping willows there were hung the harps our grief had silenced and unstrung. Pwede natin ng lahat ng stanza ng Psalter 380. Sat in tears, remembering Zion's pride in former years. On the weeping willows there were hung the harps of grief are silenced and unstrung. Zion's happy days. Oh, how shall we dance, sing at their command, songs of the Lord, in this strange land. Oh, Zion, lift high, Lord, and thy home. Let the light complete till no longer known. Let my tongue pray, O silent me, if I do not always remember thee. If I prepare not evil in thy grief, above all others, joys my very chief. Bago tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan, sa Psalm 137. Psalm 137. Babasahin natin ang buong kabanata ng Psalm 137.
Sa tabi ng mga ilog ng Babylonia, doon tayo'y naupo at umiyak nang ang Zion ay ating maalala. Sa mga punong sauce sa gitna nito, ating ibiniti ng mga alpa, ang mga alpa natin doon, sapagkat dooy ang mga bumihag sa atin ay humingi sa atin ng mga awitin. At tayo'y hiningan ng katuwaan ng mga nagpahirap sa atin doon. Awitin ninyo sa amin ng isa sa mga awit ng Zion. Paano namin naawitin ang awit ng Panginoon sa isang lupaing banyaga? O Jerusalem, kung kita'y kalimutan, makalimot nawa ang aking kanang kamay. Dumikit nawa ang aking dila sa aking ngalangala, kung hindi kita maalala. Kung ang Jerusalem ay hindi ko ilagay sa ibabaw ng aking pinakamataas na kagalakan, alalahanin mo, O Panginoon, laban sa mga anak ni Edom, ang lahat ng Jerusalem. Kung paanong sinabi nila, ibuwal, ibuwal, hanggang sa kanyang saligan. O anak na babae ng Babylonia, ikaw na mangwawasak, magiging mapalad siya na gumaganti sa iyo ng kabayaran na siyang ibinayad mo sa amin. Magiging mapalad siya na kukuha sa iyong mga musmos at sa malaking bato sila'y isasalpok. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng banal na kasulatan ng Panginoon at ang ating teksto ay nasa verse 1 hanggang 4. Sa tabi ng mga ilog ng Babylonia, doon tayo'y naupo at umiyak nang ang Zion ay ating maalala. Sa mga punong sauce sa gitna nito, ating ibinitin ang mga alpa natin doon. Sapagkat dooy ang mga bumihag sa atin ay humingi sa atin ng mga awitin at tayo'y hininga ng katuwaan ng mga nagpahirap sa atin doon. Awitin ninyo sa amin ang isa sa mga awit ng Zion. Sabi sa verse 4, paano namin naawitin ang awit ng Panginoon sa isang lupaing banyaga? Mga minamahal sa ating Panginoong Kristo, ang mga sinabi ng mga salmista sa Psalm 137 ay patungkol sa kanilang pagkabihag. Sila yung mga malayang tao, mga pinili ng Panginoon at pinalaya mula sa Ehipto at binigyan sila ng mga propeta, hari at mga pari. Itinatag ng Panginoon ang Israel sa pamagitan ng kanyang kautusan at sa pamagitan ng mga pangako ng kaligtasan. Ngunit narito ang Israel ngayon. Sila ngayon ay muling nasa pagkagapi. Pagkatapos na dalhin sila ng Panginoon sa pagkabihag sa Ehipto at halos mamatay sila sa Ehipto at dahil sa kanilang paglalakbay ng 40 years ay halos maubusan sila ng mga miyembro ng Israel. Nangamatay ang mga bata at nangamatay maging lalaki at mga babae at maging ang kanilang mga leader ay unti-unti na rin tumatalikod at mas gugustuhin nila sa lupain ng Ehipto. Pero kung titignan natin ang Babylonia, sabi ng Panginoon sa Revelation 17, ang Babylonia ay napakagandang bayan. Ang Babylonia ay kahanga-hanga ang kanyang kagandahan. Puspos ito ng lahat ng karangyaan, kayamanan, kapangyarihan at impluwensya sa maraming mga bansa. At hindi katulad ng pagkaalipin sa Ehipto. Ang pagkaalipin sa Ehipto ay pagkawasak. Ang layunin ng Faraon ay patayin ang mga Hebreo, ang mga bata, lalo na ang mga lalaki, upang hindi magpatuloy ang salinlahi ng mga mananampalataya. Sapilitan silang pinagagawa at pinagtatrabaho sa Ehipto na halos mamamatay na ang mga mananampalataya doon. Pero kakaiba ang pagkaalipin sa Babylonia. Ang pagkaalipin sa Babylonia ay isang masarap na buhay.
Ang pagkaalipin sa Babylonia ay ayon sa kalikasan ng tao. Ibibigay ng Babylonia ang lahat ng gusto mo. At tutuksin ka ng Babylonia sa lahat ng kagandahan na meron siya. Kaya nga sa kapahayagan o sa Revelation, ang Babylonia ay hinalimbawa sa isang bayarang babae. Sapagkat napakaganda ng Babylonia. At patunay dito na maganda ang Babylonia, yung panahon na pinalaya sila ng Panginoon, pagkatapos ng 70 years na pagkakaalipin sa Babylonia, kakaunting mga Hebreo lang ang lumabas ng Babylonia. Marami ang naiwan. 3 beses na pinalaya ng Panginoon ang mga anak ng Diyos mula sa Babylonia. Pero 2 beses na isang tao lang ang lumabas ng Babylonia. Patunay dito, nakakaunti lang ang lumabas ng Babylonia sapagkat ang Babylonia ay napakagandang lugar. At isa pang dahilan, ang Babylonia ay napakalayo sa Jerusalem, kung nasaan naroon ang iglesia ng Panginoon, nasa banal na bundok ng Panginoon. 900 milya ang layo ng Babylonia patungo sa Jerusalem. Kaya kakaunti na rin ang sumama papalabas ng Babylonia, at dahil binigyan na rin sila ng magandang buhay sa Babylonia. Ito ay may alintulad mo sa naging buhay ni Lot sa Sodoma at Gomora. Noong ang tolda ni Lot ay unti-unting lumalapit sa Sodoma sapagkat nakikita niya ang kasaganaan ng Sodoma. Sukdo lang si Lot ay naging bantay ng bukanan ng Sodoma. Nagkaroon siya ng posisyon sa Sodoma, kundi lamang sa biyaya ng Panginoon. Ang kayamanan ng Sodoma ay hindi tatalikuran ni Lot, kundi lamang sa biyaya ng Panginoon. Ang mga mananampalataya sa Babylonia ay hindi mananangis at iiyak sa Diyos dahil sa kanilang pangungulila sa Sion. Kundi lamang sa biyaya at pagkilos ng Diyos, hindi hahanap-hanapin ng mga Hebreo ang Jerusalem. Kaya nga sabi sa konteksto, sabi sa verse 5, O Jerusalem, kung kita'y kalimutan, makalimot nawa ang aking kanang kamay. Ibig sabihin, mawalan nawa ako ng kalakasan. Dumikit nawa ang aking dila sa aking ngalangala, kung hindi kita maalala. Kung ang Jerusalem ay hindi ko ilagay sa ibabaw ng aking pinakamataas na kagalakan. Ibig sabihin nun, sumpain nawa ang tao na kinalimutan na ang Jerusalem o sa panahon na iyon ay ang iglesia ng Panginoon. Ngunit huwag natin kakalimutan na ang nagdala sa mga mananampalataya sa Babylonia ay ang Diyos mismo. Ayon sa soberanong kalooban ng Panginoon at ayon na rin sa kanyang malaking pag-ibig sa mga mananampalataya, dinisiplina niya ang mga mananampalataya at dinala niya sa pagkabihag sa Babylonia. Ngunit ang disiplinang ito ay hindi upang parusahan sila sapagkat si Kristo na ang pinarusahan para sa kanila, kundi ang disiplinang ito ay isang disiplina ng isang mahabaging ama. Kaya hindi nagkulang ang Panginoon habang sila ay nasa Babylonia. Nangako ang Panginoon na ililigtas sila ng Diyos at hindi sila papabayaan sa Babylonia. At patunay dito na sa kanilang mga puso, ang Jerusalem ay hindi nawaglit sa mga Hebreo. Sapagkat ito ay pagkilos ng Espiritu Santo sa kanila na hindi nawaglit si Kristo sa kanilang mga puso. Nasa kanilang mga gunita at kaisipan pa rin ang mga pangako ng kaligtasan ng Panginoon. Lalo na ang pangako ng binhi ng babae na siyang dudurog sa ulo ng serpente. Ang pangako ng isang Mesiyas na darating ang panahon, ang Israel ay mapapalaya mula sa mga pagkaalipin. At hindi ito ang tunay na nagpapaalipin sa Israel, ang pagkaalipin sa Babylonia. Ito ay picture lamang ng kanilang pagkakaalipin sa kasalanan, sa sanlibutan, at sa mga bulaang iglesia.
Pinapaunawa lamang sa kanila ng Panginoon ang karumal-dumal na buhay kapag ikaw ay nasa kamatayan at kasalanan. At kapag ikaw ay nasa kasalanan at kamatayan, mananaghoy ka sa Panginoon bilang pagkilos ng Espiritu Santo sa iyong puso. Iligtas mo kami, Panginoon. Alalahanin mo kami na nasa Ehipto at sa ating teksto, mga nasa Babylonia. At lubos ang kalungkutan ng mga mananampalataya sa Babylonia. At ang mga nagsasalita dito ay mga Levita, sapagkat sila ay mga awit at mga may hawak na mga alpa o mga harp. Isinabit nila ang kanilang mga alpa bilang simbolo ng kanilang marugtog na pagtangis para sa Sion at sa kinahinatnan ng templo ng Panginoon sa Jerusalem. Ang tema natin sa umagang ito, aming ibinitin ang mga alpa sa mga punong sauce. Ito ay nakuha natin sa verse 2. Ang unang punto, pagpapahayag ng bayan ng kalungkutan o yung corporate expression of sorrow. Pangalawa, pagsuway ng bayan sa utos ng Babylonia. Pangatlo, ang pag-asa ng bayan sa pagsamba. Aming ibinitin ang mga alpa sa mga punong sauce, pagpapahayag ng bayan ng kalungkutan, pagsuway ng bayan sa utos ng Babylonia, at pangatlo, pag-asa ng bayan sa pagsamba. Ito ay patungkol lagi sa corporate worship o yung corporate expression at corporate revelation ng Diyos para sa Israel. Kung ano ang kanilang nararanasan sa Babylonia at ang kanilang pagtangis para sa Sion. Ang Babylonia ay napapalibutan ng tubig. At ang sabi sa verse 1, sa tabi ng mga ilog, sapagkat ang Babylonia ay napapalibutan ng maraming ilog. At particularly, nakaupo ang mga mananampalataya sa ilog Euphrates, o sa tabi ng ilog Euphrates na napakahabang ilog. Napapalibutan ito ng tubig. At ang Babylonia, sa pamagitan ng mga tubig na ito ay naiugnay siya sa maraming bansa. At ang tubig ay sumisimbolo sa kapangyarihan at impluensya ng Babylonia. At ito rin ang sinabi ng Panginoon sa Revelation na ang Babylonia ay nakaupo sa maraming tubig kung saan ang mga bansa ay naghihintay sa kanya na parang mga bayarang babae. Sapagkat ang Babylonia ay isang maimpluensyang bansa. At ang sumisimbol dito ay ang maraming tubig na nag-uugnay sa kanya sa maraming bansa. Ang Babylonia ay isang dakilang bayan, puspos ng kapangyarihan, mga dakilang hari, mga dakilang mga namamahala sa Babylonia at mga gobernador at mga kawal. At ang Babylonia rin ay dakila pagdating sa impluensya. Kaya niyang hikayatin ng isang bansa na sumanib sa Babylonia nang hindi niya ito sinasaktan dahil sa matatamis niyang mga pananalita, sa kanyang pagiging diplomatic, pagkipag-usap ng maayos. Ngunit sa likod noon ay ang kapakanan lagi ng Babylonia at ang maruming adhikain ng Babylonia na hikayatin ng mga bansa para sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa pamumuhay sa kasalanan. Ito ang Babyloniang bumihag sa Israel o sa Huda. Ito ang Babylonia na makapangyarihan at dakila na bumihag sa bayan ng Diyos sa loob ng 70 taon. Ngayon, dumating ang araw. Tumatangis ang bayan ng Diyos sapagkat sila ay nalayo sa Jerusalem. Tumatangis ang bayan ng Diyos sapagkat sila ay nalayo sa banal na bundok kung nasaan naroon ang templo at kung nasaan naroon ang trono ni David, ang pamamahala ng Diyos sa kanila. Hindi nila tinatanggap ang pagkahari ng Babylonia. Hindi nila tinatanggap ang pagiging hari ni Nebuchadnezzar
sapagkat ang kanilang tinatanggap ay ang trono lamang ni David na naroon sa Zion, sa Jerusalem. Sapagkat naroon ang pangako ng Panginoon. Ang tagapagmana ni David ay magkakaroon ng kaharian na walang hanggan, at ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Kristo. At naroon ang templo na ipinangako rin ng Panginoon, na kanya itinatag sa pamamagitan ng pamamahala ni Solomon na isang hari ng kapayapaan. Nalayo sila sa Jerusalem. Ang kanilang pangunahing kagalakan ay ninakaw sa kanila. Kaya ngayong naninirahan sila sa isang lupaing banyaga. Pagkatapos na nakawin sa kanila, ang sabi sa verse 6, ang Jerusalem ang pinakamataas na kagalakan ng bayan ng Diyos. Pagkatapos na nakawin sa kanila ang kanilang mataas na kagalakan, pinakamataas na kagalakan ng Israel, ngayon ay naninirahan sila sa isang lupaing hindi nila kilala. Isang lupaing banyaga. Isang lupain ng mga hintil at mga hindi tuli. Isang lupain na wala roon ang tipan ng Panginoon at ang ebanghelyo ng Panginoon. Sabi niya sa verse 4, sabi ng mga Levita, paano namin naawitin ng awit ng Panginoon o yung salmo sa isang lupaing banyaga? Ang mga mananampalataya ngayon ay nakaupo sa baybay ng mga ilog ng Babylonia. Sa tabi ng mga ilog, sabi sa verse 1 ng Babylonia, doon tayo nakaupo at umiyak nang ang Siyon ay ating maalala. Naupo sila sa tabi ng mga ilog upang kumuha man lamang ng saglit na katahimikan. Habang ang kalsada ng Babylonia ay napapalibutan ng mga hindi mananampalataya, habang ang mga kawal ay abalang-abala na parot-parito para sa digmaan, habang ang mga namamahala sa Babylonia ay nagsisigawan upang pamahalaan ng mga alipin, panandaliang nakahanap ng kapayapaan ang bayan ng Diyos sa tabi ng mga ilog. At isinasabay nila sa pag-agos ng tubig at ng mga ilog ang kanilang pagluha, ang kanilang pagtangis para sa Siyon. Isinasabay nila sa lagaslas ng tubig sa mga ilog ng Babylonia ang kanilang kalungkutan. At sa mga puno ng sauce ay nakahanap sila ng karamay. Sapagkat sa mga puno ng sauce, yun lamang ang kanilang naging karamay nung sila ay nakaupo sa tabi ng mga ilog. Habang isinasabay nila ang kanilang pag-iyak sa mga ilog, naroon naman ang puno ng mga sauce na dumadamay din sa kanilang pag-iyak. Ang mga ilog din na ito ang nagpapaalala sa bayan ng Diyos kung gaano kalayo ang Jerusalem at sa Babylonia. Ang mga malalaking ilog na ito ang lalong nagpapatangis sa kanila. Nakikita ngayon nila kung gaano kalayo ang Babylonia papunta ng Jerusalem. Sapagkat ang ilog ay sumisimbolo sa malaking pagkakaiba ng bayan ng Diyos at ng sanlibutan. Ito ay sumisimbolo sa hindi masukat na pagkakaiba ng bayan ng Diyos, ng iglesia ng Diyos, mula doon sa mga hindi mananampalataya. At habang nakikita nila ang ilog na umaagos, mas lalo silang nawawalan ng pag-asa. Inaagos ng ilog ang kanilang pag-asa na makakabalik pa sila ng Jerusalem. Pagkat hindi masukat ang distansya ng Jerusalem at ng Babylonia. Ang Jerusalem kung saan naroon ang banal na bundok ng Panginoon, ang Zion, ang dakilang lungsod ng hari, kung nasaan naroon ang templo ng Panginoon. Sa madaling sabi,
kung nasaan naroon ang pamamahala, pakikisama ng Diyos sa kanyang bayan. Ngunit ang mga ilog na ito, kung saan sila nakakuha ng panandaliang kapayapaan at katahimikan, ay nasa Babylonia at wala sa Jerusalem. Bagamat nakatagpo sila ng panandaliang kapayapaan, bagamat nakatagpo sila ng panandaliang kadamay sa mga puno ng sauce, ngunit ang mga ilog na ito at ang mga punong sauce ay nasa lupaing banyaga pa rin at wala sa Jerusalem. Kung may imagine ninyo ang kalungkutan ng bayan ng Panginoon, ay hindi nyo ito masusukat. Sapagkat ang bawat nakapaligid sa kanila ay lalong nagpapalungkot sa kanilang nararamdamang hinagpis para sa bayan ng Diyos. Ang mga ilog na ito ang nagpapaalala sa kanila na sila'y bihag pa rin. At patuloy dito ang mga taga-Babylonia na tinutuya sila habang sila'y nagluluksa. Habang sila'y nagluluksa, narito ang mga taga-Babylonia at sinasabi, awitin ninyo sa amin ang isa sa mga awit ng Zion. Mas lalo itong nakadagdag sa kanilang kalungkutan. Sila'y bihag pa rin ng Babylonia. Bagamat meron silang kapayapaan, panandali ang kapayapaan, ngunit sila'y nasa lupain pa rin ng isang banyaga. Ngayon, ang kanilang mga alpa, yung instrumento na kanilang ginagamit, yung mga merong kwedras na ginagamit nila sa panugtog, na nakalaan para sa kanilang panambahan sa templo na ginagamit ng mga Levita, ng mga awit at mga manunugtog ng mga Levita, dala-dala nila ito mula sa Jerusalem. Yung mga alpa na ito. Dinala nila ito sa Babylonia sa pag-asang makakasamba sila sa Babylonia bilang isang kongregasyon. Sapagkat gaya nga nasabi natin, ang mga salita ng Babylonia ay punong-puno ng palamuti. Inakala ng Israel na sa loob ng Babylonia ay makapananamba pa rin sila. Dala-dala ngayon nila ang kanilang mga alpa. Ngunit ang mga alpang ito ay binitin na nila sa mga puno ng sauce na nasa tabing ilog. Ang alpa kasi ay sumisimbolo sa masayang pag-aawitan ng Israel at sa pagpupuri nila sa Panginoon. Mga masasayang awitan sa loob ng tabernakulo at templo, habang kinakatay yung handog pangkasalanan, at kapag namatay na at natupok na ng apoy ang handog pangkasalanan, ay titigil na ang lahat ng pag-aawitan at titigil na ang lahat ng instrumento sapagkat ang Panginoon ay naroon na sa tabernakulo. Sapagkat ang kanilang katuwiran ay natupad na. Ang alpa ang sumisimbolo sa kanilang pag-aawitan bilang kongregasyon. Ngunit ang kanilang pag-aawitan ngayon ay napalitan na ng panaghoy at kalungkutan. Ang kanilang pag-aawitan ay napalitan na ng matinding kalungkutan na hindi nila kayang dalhin. Patunay dito na hindi nila kayang dalhin. Sa lagaslas ng ilog, doon sila nakatagpo man lamang ng panandaliang kapayapaan. Hindi sila nakatagpo ng kapayapaan sa Babylonia. Nakatagpo sila ng kapayapaan sa mga bigay din ng Diyos sa kanila. Sila ay bagbag ng kalungkutan hindi dahil sa kanilang paghihirap sa Babylonia, hindi dahil sa kanilang pagkaalipin, hindi dahil sa ang Babylonia ay malupit sa kanila. Ang totoo, ang kanilang buhay sa Babylonia ay masarap. Dahil lahat ng luho at kasalanan na ibibigay ng Babylonia sa kanila.
Hindi ito katulad ng kanilang pagkakaalipin sa Ehipto na ang pakay ng Ehipto ay puksain ang mga mananampalataya. Ngunit ang kanilang pagkaalipin sa Babylonia ay napakasarap na pagkaalipin. Hindi mo alintana na ikaw ay nasa pagkakaalipin. Isang biyaya ng Panginoon, mga minamahal, na kahit kakaunti, kahit sa sarap na kanilang dinaranas sa Babylonia, kahit kakaunti, ay merong mga mananampalataya na tumatangis para sa Siyon. Para sa banal na bundok ng Panginoon. Ngayon, ibinitin nila ang kanilang alpa sapagkat naalala nila ang Zion. Naalala nila ang templo ng Panginoon. Naalala nila ang mga kautusan ng Panginoon. Naalala nila yung mga pangako ng Panginoon at yung mga kapistahan na ang picture nito ay ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Kaya nilang tiisin ang lahat ng paghihirap sa Babylonia dahil ang mga mananampalataya ay naghihirap sa Babylonia habang ang mga hindi mananampalataya na hindi totoong Israel ay napakasarap ng buhay sa Babylonia. Kaya nilang tiisin ang lahat ng paghihirap. Kaya nilang tiisin ang lahat ng kapagsubukan. Basta nasa Jerusalem sila. Hindi sa Babylonia. Basta nasa Jerusalem sila kung saan naroon ang Panginoon sa kanyang banal na bundok. Kaya nilang tiisin ang bawat paghihirap. Ang banal na bundok ng Panginoon, ang Zion, doon nakikipagtipan. Doon sila nakikipagtipan sa Diyos. Doon nakikipag-fellowship sila sa Diyos. Kasi unang higit sa lahat, ang Diyos ay merong fellowship sa kanyang bayan. Kaya tayo ay merong kalayaan na makipag-fellowship sa Panginoon sa pamagitan ng ating corporate worship. Ng ating pag-aawitan, lalo higit ng pangangaral ng salita ng Diyos, ng ating pagbibigay, maging ng ating mga sakramento at mga pananalangin. Malaya silang nakikipagtipan at nakikipag-fellowship sa Panginoon doon sa Jerusalem, kung nasaan naroon ang banal na bundok. Bilang kongregasyon ay nakikipagtipan sila sa Diyos habang sila ay sumasamba sa pamamagitan ng paghahandog, mga kapistahan, mga masasayang mga pag-aawitan ng mga salmo. Ngunit wala na ang lahat ng mga ito. Sa halip na kagalakan ang kanilang maranasan, nabagbag ang kanilang damdamin dahil sa matinding kalungkutan. Dahil lahat ng mga privileges na ito ay nawala sa kanila. Naalala ninyo ang ating inawit sa Psalter 380? Naalala nila yung mga privilege na meron sa Zion habang sila ay nasa Babylonia. Wala na ang mga kasiyahan. Kalungkutan ang pumalit dito, kaya ang kanilang mga alpa ay kanilang ibinitin na sa mga punong kahoy. Na tila nawala na sila ng pag-asa na makababalik sila sa kanilang dating buhay ng panambahan sa Panginoon. Ang Babylonia ay tunay na napapalamutian ng kagandahan at kapangyarihan. Napakaganda ng Babylonia. Ngunit ang kanyang kagandahan ay gaya lamang ng isang babaeng bayaran. Isang babaeng bayaran na laging nakaupo sa mga ilog at naghihintay ng mga lalaki na sisiping sa kanya. At dahil napakaganda niyang bansa, maraming mga tao at mga bansa ang nahuhumaling sa kanya. Ngunit ang Babylonia ay sumasamba sa maraming Diyos.
Siya ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na maraming Diyos habang kanyang winawasak ang templo ng Panginoon. Noong ang bayan ng Israel ay pinalayan ng Diyos mula sa Babylonia, ang unang ginawa ng mga lumaya mula sa Babylonia ay itatag ang templo ng Panginoon. Itinatag ang templo ng Panginoon at itinayo muli ang templo ng Panginoon sapagkat winasak ito ng Babylonia. Hindi katanggap-tanggap sa Babylonia ang pagsamba kay Yahweh o kay Jehovah. Hindi katanggap-tanggap sa Babylonia ang pagsamba sa tunay na Diyos. Hindi ba't mayroong 3 kabataan nung sila ay tumanggi na sumamba sa hari at magbigay ng pugay sa hari at sumamba sa hari, sila hindi yumupod. At ang 3 kabataang ito na sa Babylonia ay tinapon sa nag-aapoy na hurno. Ngunit hindi sila natupok ng apoy, sapagkat ang Diyos ay kasama nila. At sa halip na 3 tao lamang ang makita nila sa hurno, ang nakita nila ay 4, sapagkat kasama nila ang Diyos. Dahil ayaw ng Babylonia sa pagsamba kay Jehovah. Ang sasambahin mo lang ay ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Tatanggapin mo ang lahat ng kabutihan sa buhay. Tatanggapin mo ang lahat ng mga yaman at oras sa sanlibutan. Huwag ka lang pumunta sa church. Itakwil mo lang ang iglesia mo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yaman sa mundo. At ang Babylonia ay kagaya ng iglesia, kagaya siya ng Jerusalem. Siya ay mayroong mga propeta at mga altar. At ayon sa ating teksto, gusto niya ring isama sa kanyang panambahan ang panambahan ng mga Hudyo. Ang sabi sa verse 3, sapagkat dooy ang mga bumihag sa atin ay humihingi sa atin ng mga awitin, at tayo'y hiningan ng katuwaan ng mga nagpahirap sa atin doon. Awitin ninyo sa amin ang isa sa mga awit ng Zion. Paano namin naawitin ang awit ng Panginoon sa lupaing banyaga? Hinihingi kasi ng Babylonia ang kanilang panambahan upang ito ay i-accommodate sa kanilang sariling panambahan. Sapagkat sa Babylonia, marami silang mga Diyos at marami silang pamamaraan ng pagsamba para sa kanilang Diyos. At gusto din nila yung organized worship ng Israel. At gusto nila itong isama sa kanilang panambahan. Ngunit ang Babylonia ay kilalang mga mamamatay ng mga propeta ng Panginoon. At hindi lamang mga propeta, lahat ng mga nagsasambit ng katotohanan ng Ebanghelyo, sapagkat ang mga Diyos niya lamang ng Babylonia ang dapat sambahin at ituro sa Babylonia. Lahat ng mga nasumasambit ng katotohanan at nangangaral ng salita ng Diyos ay papatayin ng Babylonia. Ito ang isa sa mga karakteristik o katangian ng false church. Sabi sa Article 29 ng Belgian Confession of Faith, na dahil siya ay nilamon na ng kanyang sariling kapangyarihan, karangyaan, ng kanyang sariling kasaysayan, tinatanggihan niya ngayon ang sigaw ng mga propeta patungkol sa katotohanan ng Panginoon. Tinatanggihan niya ngayon ang sigaw ng pagsaway ng mga propeta sa kasalanan ng bulaang iglesia. At dahil siya ay sakim sa kayamanan, sakim sa lahat ng kapangyarihan, papatayin niya ang mga propeta na hadlang sa kanyang mga layunin. Pinapatay ng Babylonia ang lahat ng propeta ng Diyos
at lahat ng mga nagsasambit ng katotohanan. Ngayon, ang pagbitin sa mga alpa ng mga mananampalataya ay nangangahulugang pagsuway sa kautusan ng Babylonia. Ito ay sumisimbolo sa layunin ng mga mananampalataya na huwag sambahin ang mga Diyos ng Babylonia. Inuutusan ng Babylonia ang mga Levita na umawit ng mga salmo ng Zion, mga pagmamay-aring salmo ng Diyos. Ang mga awiting inihahandog sa tuwing sila ay nasa templo. Ngunit tumanggi ang mga anak ng Diyos, sapagkat nalalaman nila na ang kautosang ito ay paglapastangan kay Jehovah at sa kanyang katotohanan. Ito ay paglapastangan sa Diyos at sa katotohanan kung paano sila sasamba sa Diyos at sa kung anong prinsipyo sila sasamba sa Diyos at ano yung sentro ng kanilang panambahan. Ito ay laban kay Jehovah at sa buhay na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan. Ang buhay na ibinigay ng Diyos sa kanyang iglesia, sa kanyang bayan, ay buhay ng pasasalamat ayon sa kanyang katotohanan. Sasambahin mo ang Diyos ayon sa katotohanan at Espiritu. Dito ninyo makikita na ang Babylonia ay mas masahol pa sa Ehipto. Pinipilit nila ang bayan ng Diyos na lumayo sa Diyos at sumamba sa kanilang mga Diyos gamit ang pamamaraang iniutos ng Diyos sa kanila. Gamit yung mga alpa at mga salmo, inihikayat ng Babylonia at inuutusan ng Babylonia ang bayan ng Diyos. Sumamba kayo sa aming Diyos-Diyosan. Gamitin ninyo ang mga alpa, awitin ninyo ang mga salmo, walang problema. Ang nais ng Babylonia ay pagsambang hindi naaayon sa katotohanan ng Panginoon. Nais lamang nila ng kasiyahan. Ang sabi sa verse 3, at tayo hininga ng katuwaan. Ang nais lang ng Babylonia ay kasiyahan. Habang kanilang tinutuya ang panambahan ng bayan ng Diyos, habang sumasamba ang bayan ng Diyos, ay pinagtatawanan nila ang kanilang pagsamba at pinagtatawanan nila kung ano yung laman ng mga salmo at yung mga laman ng mga pangako ng Panginoon sa mga awitin ng Zion. Halikayo, awitin ninyo ang mga salmo ng Zion habang pinagtatawanan namin kayo. Ang tingin nila sa mga Hebreo at kay Yahweh, kay Jehovah, ay katatawanan. Ngayon, ang mga mananampalataya sa halip ng magkasala, mas pinili ng bayan ng Diyos na ibitin ang kanilang mga alpa sa mga punong kahoy ng sauce sa tabi ng mga ilog, sapagkat ayaw nilang gamitin ito upang aliwin ang mga hindi mananampalataya. Maraming mga church ngayon na marami ng mga iniimbento sa kanilang mga panambahan para lamang mas lalo pang makahikayat ng mga hindi mananampalataya. Para mas lalo silang dumami sa church at para yung ambience sa loob ng church o yung culture sa loob ng church ay maging masaya sa pamagitan ng mga awitin. Ngunit ang mga mananampalataya sa Babylonia, ibinitin nila ang kanilang alpa. Sa halip na magkasala kami, ititigil na lang namin ang aming pag-aawitan. Sa halip na pagtawanan ninyo ang Diyos namin at ang aming panambahan, ang aming mga alpa ay para na sa mga punong kahoy ng sauce. Sapagkat nalalaman ng mga mananampalataya na hindi makikilala ng isang banyagang lupa ang panambahan sa Diyos. Hindi nila maunawaan ang mga salmo. Hindi nila maunawaan ang mga awit nila Moses
nila Miriam, maging nila Deborah. Hindi nila maunawaan ang nilalaman ng mga awitin ng salmo ni David. Sapagkat hindi nakikilala ng isang banyagang lupa ang mga katotohanan ng Panginoon. At hindi nila maunawaan bakit ganito ang panambahan ng mga mananampalataya. Detalyadong-detalyado. At kinakailangan na mayroong pare na magpapaliwanag kung anong ginagawa niya at mayroong propeta na sumasaway sa kanilang mga pagkakasala. At mayroong mga kapistahan na nakalaan para sa mga iba't ibang araw at buwan na tumutukoy kay Kristo. Hindi nila maunawaan yun. Hindi kailanman makikinabang ang mga hindi mananampalataya sa panambahan ng mga banal. Sapagkat ito ay para lamang sa Jerusalem. Ito ay para lamang sa Sion at hindi para sa lahat ng tao. Ang ating panambahan ay hindi para sa lahat ng tao. Ang ating panambahan ay para lamang sa iglesia. Sapagkat ang totoong nakikinabang para sa ating panambahan, mula sa ating panambahan, ay ang iglesia ng Panginoon. Kaya nga sabi nga ng mga apostol, magpalakasan kayo sa pamagitan ng mga salmo. Sapagkat ang totoong nakikinabang sa ating panambahan ay ang iglesia lamang ng Panginoon. Tatapakan lamang nila ang worship at ang mga katotohanang maririnig nila sa pagpupuri ng Israel. Pagtatawanan lamang nila ito. Sabi ng bayan ng Diyos, paano namin naawitin ang mga salmo ng Panginoon sa lupaing banyaga? Isa itong tanong na nagsasabing imposibleng sambahin ng Diyos sa Babylonia. Isa itong tanong na nagsasabing imposibleng sambahin ng Diyos hiwalay sa Sion. Sapagkat ang mga salmo ay inaawit ng mga Libita nang merong masayang tugtugan sa loob lamang ng Jerusalem at doon lamang sa templo. Kasabay ng mga paghahandog. Walang tunay na pagsamba kung ikaw ay hiwalay sa Diyos. Kung ikaw ay hiwalay sa iglesia, lalo na ngayon na nung dumaan ang isang pandemya, ay nasanay na ang tao sa online. Hindi nila naunawaan ang pagsamba sa Diyos ay corporate at naunawaan ito ng mga Levita at ng mga mananampalataya noon. Walang tunay na pagsamba kung ikaw ay hiwalay sa templo at iglesia ng Diyos. O di naman kaya, walang tunay na pagsamba kung ikaw ay naroon sa iglesia kung saan ipinapangaral ang kasinungalingan. Walang pinagkaiba yun sa pag-worship ng labas sa church kung ikaw naman ay sumasamba sa isang iglesia na naroon ang kasinungalingan. Ang bayan ng Diyos sa Babylonia, bagamat nalulunod sa kanilang mga luha, ay may pag-asa pa rin. Bagamat nahaharangan sila ng mga ilaw tungo sa Jerusalem, ngunit patuloy pa rin silang nakatingin sa Sion at ang kanilang panambahang individual ay laging nakatingin sa Sion. Sapagkat naroon ang templo ng Panginoon. Sapagkat naroon ang Diyos sa banal na bundok ng Sion. At umaasa sila na tatawagin ng Diyos ang kanyang bayan mula sa pagkakaalipin upang tipunin sila muli sa Sion. At sila'y muling mag-aawitan ng mga salmo na ang Panginoon ang nagbigay sa kanila. Sila'y mag-aawitan muli ng mga masasayang awitin na ang Panginoon ang nagbigay sa kanila. Bagamat nalayo sila sa Jerusalem, ang kanilang pagtangis ang patunay na hindi nawaglit sa kanilang puso ang Jerusalem. Nasa kanilang mga puso ang panambahan sa church. Kung papipiliin ng mga mananampalatayang ito, hindi nila ipagpapalit ang Jerusalem, ang Zion, sa Babylonia kahit anong pangganda at yaman ng Babylonia.
Kung papipiliin sila, ayaw nilang lumiban o umabsent sa tuwing araw ng linggo o sabas sa kanilang lingguhang panambahan. Sapagkat ang Zion ang tunay na kapahingahan ng bayan ng Diyos. Sapagkat ang Sabat ay kapahingahan. Naroon ang tunay na kagalakan sapagkat naroon ang Diyos nagsasalita sa kanila. Binibigyan sila ng katiyakan na sila'y kabahagi nga ng ipinangakong Mesiyas para sa kanilang kaligtasan. Binibigyan sila ng katiyakan na mapalad ang sino mang pinapatawad ng Panginoon ang kanyang pagsalangsang. Pangako ng katuwiran. Naroon ang tunay na kagalakan na nagsasalita ang Diyos sa kanila sa pamagitan man ng mga salmo o sa pamagitan ng mga propeta at ng mga handog na kanilang nasasaksihan. Sa mga talatang 7 at 9, nasabi, alalahanin mo, O Panginoon, laban sa mga anak ni Edom, ang araw ng Jerusalem. At sabi sa verse 8, O anak na babae ng Babylonia, ikaw na mangwawasak, magiging mapalad siya na gumaganti sa iyo ng kabayaran na hindi ibinayad mo, na siyang ibinayad mo sa amin. Ipinapahayag ng verses 7 hanggang 9 na ating konteksto ang isang propesiya. Ang Babylonia ay wawasakin ng Diyos. Ipaghihiganti ng Diyos ang kanyang bayan. Ang mga bulaang iglesia na bumibihag sa bayan ng Diyos ay wawasakin ni Jehovah. Maghihiganti ang Diyos. Sila na pilit pinapaawit ang bayan ng Diyos at pinatutugtog sila. Sila na pilit sinasakal ang iglesia ng Diyos sa mga walang katapusang mga kautusan. Sila na pinapaawit ang iglesia ng mga salmo ayon sa dikta ng kautusan at hinahatulan ng sino mang hindi umaawit ng salmo. Sila ay ipaghihiganti ng Diyos ang kanyang bayan laban sa mga iglesyang ito. Sila na nagsisinungaling na ang lahat daw ng mga sanggol ng Babylonia, halimbawa na lang ng Protestant Reformed churches, ay maaaring bautismuhan sa Jerusalem, bagamat hindi sila ipinanganak sa Zion. Sila na inilalayo ang kanilang mga anak mula sa Jerusalem at pilit na pinag-aaral sa Babylonia, bagamat inuutusan sila ng Diyos na ang kanilang mga anak ay dapat maturuan lamang sa Jerusalem. Mga minamahal, hindi natutulog ang Diyos. Liligtas niya ang kanyang bayan mula sa Babylonia, mula sa bulaang iglesia. Wawasakin niya ang bawat bulaang iglesia na hindi pinagtubusan ng dugo ng Panginoon. Kung wala roon ang dugo ng Panginoon, wala dapat tayong pakikisama sa bulaang iglesia kung saan tayo nabibilang. At ang dalangin natin sa Panginoon, nawawag alisin ng Diyos ang kandila, ang ilawan sa iglesyang ito. Nawa manatili ang katotohanan at ang ebanghelyo sa iglesyang ito at huwag tayong matulad sa Babylonia. Kayo ng mga mananampalataya, asam-asamin niyo lagi na kayo ay mapalapit sa church. Hindi dahil sa institution, kundi dahil narito si Kristo sa pangangaral ng ebanghelyo. Huwag ninyong naisin, kahit isang linggo man lamang, na mapalayo kayo sa church. Gaya ng mga mananampalataya sa Babylonia, nawa bigyan kayo ng kalungkutan ng Panginoon sa tuwing kayo ay napapalayo sa iglesia ng Panginoong Kristo. Amen. O Diyos namin makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyo pong pangangaral sa araw na ito. Puspusin niyo nawa po kami ng Espiritu Santo ng katotohanan at nawa maging mapagpakumbaba kami sa bawat pagsaway na aming narinig sa araw na ito. Patawarin nawa po kami sa lahat naming mga pagkakasala sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Magkaloob tayo ng pasasalamat sa Panginoon sa pamagitan ng pagkakaloob sa ating General Fund at Mission Fund. General at Mission Fund.
Psalter 85. Psalter 85. The God of providence and the praise of Almighty God, Psalter 85, versification ng Psalm 33. Ito ang sabi sa stanza 1. Ye righteous in the Lord rejoice. 'Tis calmly that with joyful voice God's saints His name should praise. With harp and hymn of gladness sing. Your gift of sweetest music bring. To Him a new song praise. Awitin natin ng stanza 1, Psalter 85. Stanza 1. The Lord rejoice, His calmly that with joyful voice, God His name should praise. With harp and hymn of gladness sing, your gift of sweetest music bring. To Him a new song raise. Blessed be the Lord our Father's God, eternal King of kings, who only is omnipotent, performing wondrous things. Blessed be His great and glorious name, forevermore. Amen. And let His glory fill the earth, from shore to shore. Amen. Mga minamahal, tanggapin ninyo ang basbas ng Panginoon. Ang biyaya, kahabagan at kapayapaan ng Diyos Ama at ni Kristo Jesus na ating Panginoon ay sumainyo nawang lahat sa pamagitan ng Espiritu Santo na siyang kumikilos sa bawat ninyong mga puso. Amen. Happy Lord's Day po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Maging kayo po dyan sa Laguna. Happy Lord's Day po. Thank you for that, guys. Lord's Day.